Si Sowol, habang nasa isang bahay panuluyan, ay nagmuni-muni tungkol sa mga kamakailang pangyayari, nagpapasalamat siya sa kanyang paggamit ng kasanayan sa pagpapalit ng mukha bilang pag-iingat. Pinag-isipan niya ang sandali kung kailan nagkaroon ng pagliko sa sitwasyon, nagtatanong kung bahagi ba ito ng isang balak ng lalaki at ng matandang mangangalakal upang nakawin ang kanyang pouch of abundance. Subalit, naisip ni Sowol na kung totoong magkasabwat ang lalaki at ang matandang mangangalakal, ang insidente ay maaaring lumala pa kaysa sa isang simpleng pag-atake gamit ang punyal. Inamin ni Sowol ang kakulangan ng kanyang impormasyon, at pinag-isipan ang kanyang pagiging inosente sa pagtanggap ng mungkahi ng lalaki na gawin ang kasunduan sa labas. Bagaman napagtanto niya ang kanyang pagkakamali, kinilala ni Sowol na ang kanyang pangangailangan sa Yudambara, ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang mga kondisyon ng pagpupulong, tiyak sa kanyang sarili na nagmamay-ari ang lalaki ng Yudambara. Pinanghawakan ni Sowol na makukuha niya ito anuman ang mangyari, buo ang kanyang determinasyon na hanapin ang halamang ito. Naisip ni Sowol kung sumikat na ba ang araw, senyales ng pagsisimula ng bagong araw. Nang mapagtanto niya ang oras, inanyayahan ni Sowol ang batang tagapaglingkod na pumasok. Tinanong ng bata si Sowol kung maayos ba ang kanyang pahinga at nag-alok ng banal na tsaa at merienda. Nagpasalamat si Sowol, at sinabi na maayos ang kanyang tulog, pinuri ang tamang dating ng bata kasama ng mga pamatid gutom, naging mausisa si Sowol sa pinagmulan ng bata, kaya inalok niya ng isang spirit stone bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga sa pag-uusap, tinanong niya kung dito na lumaki ang bata, tumugon ang bata nang may pagsang-ayon, ibinahagi na mula pa sa pagkabata ay naninirahan na siya sa Huijing, at hindi pa siya nakakalabas ng probinsya. Tinanong ni Sowol ang bata kung pamilyar ba ito sa isang kilalang tulisan na nagnanakaw sa mga alkemistang naglalakbay sa mga malalayong lugar, tulad ng mga bahay panuluyan o tea house. Kilala ang tulisan sa mabilisang pagpatay gamit ang punyal o maikling espada sa isang bigwas lamang. Ang mukha ng bata ay nagpakita ng takot nang marinig ang tungkol sa mabagsik na krimen, na nagpahiwatig ng bigat ng sitwasyon, at ang potensyal na panganib mula sa malupit na tulisan. Itinulak pa ni Sowol ang bata na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa tulisan, hinihimok siyang sabihin ang pangalan, karaniwang damit, mga lugar na madalas pinupuntahan, at iba pang natatanging katangian ng tulisan. Bilang tugon, ibinunyag ng bata na ang kilabot na tulisan ay kilala bilang ang Faceless Killer, ang misteryosong taong ito, na may mataas na antas ng kasanayan, ay partikular na pinupuntirya ang mga banyagang alkemista. Pinaliwanag ng bata na ang mga nakatatanda ay nagpapakita ng pagkukunwaring interes sa paghuli sa tulisan, ngunit hindi sila seryoso sa kanilang mga pagtatangka, marahil dahil sa panganib na dala ng mga aktibidad ng kriminal. Naisip ni Sowol na kahit kilala ng marami ang palayaw ng Faceless Killer, tila ang mga tao sa lihim na trade fair ay maingat at nag-aalinlangan sa pakikitungo na may kinalaman sa kanya. Bagamat ramdam ang pangangailangan at kamalayan tungkol sa presensya ng kriminal, tila mahirap makipagkasundo sa ganong kalagayan. Hinanap pa ni Sowol ng karagdagang impormasyon mula sa bata, iminungkahi ng bata na lumapit siya sa Baozin sect para sa mga karagdagang detalye, na binanggit na sila ay may malawak na kaalaman tungkol sa iba't ibang impormasyon, subalit, binanggit ng bata na madalas na pinapuna ang Baozin sect dahil sa kanilang mataas na halaga ng mga spirit stone kapalit ng kanilang serbisyo. Sa harap ng tarangkahan, nagtaka si Sowol na ang Baozin sect ay isang intelligence organization na nagpapatakbo ng lantaran na negosyo imbis na lihim. Nang lapitan niya ang isang bantay, ipinahayag ni Sowol ang kanyang layuning bumili ng impormasyon mula sa Baozin sect. Habang iniisip niya ang kanyang desisyon, napagtanto ni Sowol na ang pagiging lantad ng Baozin sect sa mundo ng negosyo ay nagpapakita ng kanilang laki at impluwensya, na nagpataas ng kanyang inaasahan sa pagkuha ng mahalagang kaalaman mula sa tanyag na organisasyong ito. Nilapitan si Sowol ng isang matandang babae na nagtanong tungkol sa impormasyon na kanyang hinahanap, sinabi ni Sowol partikular na tungkol sa Faceless Killer, ibinahagi ni Sowol ang kanyang kahilingan, at inalok siya ng matandang babae na samahan siya sa loob ng Baozin sect. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Sowol ang pagiging lihim ng organisasyon, na binabaybay ang daan sa maraming pintuan at kawalan ng chi energy, isang indikasyon ng matatag na mga hakbang sa depensa. Ang obserbasyong ito ay nagpalalim sa kuryusidad ni Sowol tungkol sa mga operasyon at seguridad ng Baozin sect,
na nagbigay diin sa antas ng pagiging kumpidensyal at proteksyon sa kanilang maselang kaharian. Ipinaalam ng matandang babae sa kanyang nakatataas ang pagdating ng bisita, inutusan ng misteryosong babae na siya ay samahan papasok. Pagkapasok sa silid, nagulat si Sowol, nang makita ang kanyang refleksyon na tila siya mismo. Magalang na inimbitahan ng babae si Sowol na umupo. Napansin ni Sowol ang kakaibang asul na kulay ng buhok ng babae, at inisip na baka natutunan niya ang isang natatanging anyo ng Qigong, isang tradisyonal na kasanayan na may kasamang galaw at meditasyon. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Xiaobing, ang pinuno ng sangay ng sekta sa Huijing. Tumugon si Sowol, na ipinakilala ang sarili bilang si Wunmo. Napansin ni Sowol ang amoy ng drowsy scent, na kumakalat sa silid, at inisip na ang kanyang kakayahang labanan ang epekto nito ay dahil sa Black Ice Chant. Nagtanong si Xiaobing kung naghahanap ba si Sowol ng impormasyon tungkol sa Faceless Killer. Kinumpirma ni Sowol ang kanyang interes sa pagkuha ng intel sa nasabing bagay. Ipinaliwanag ni Xiaobing na ibibigay niya ang presyo ng impormasyon kapag malinaw na sinabi ni Sowol ang kanyang mga pangangailangan. Nilinaw niya na tinatanggap lamang niya ang Spirit Stones bilang kabayaran, at hindi mga bagay o gamit, at humiling ng pangunawa mula kay Sowol patungkol sa paraang ito ng pagbabayad. Diretso ang tanong ni Sowol kay Xiaobing, nais niyang malaman kung may maghihiganti ba sa Faceless Killer, pagkatapos nitong mamatay. Gusto rin niyang malaman kung sino ang posibleng tagapaghiganti, at ang antas ng kasanayan nito. Sinabi ni Xiaobing na ang impormasyong ito ay magbabayad ng 5 high-class Spirit Stones. Ibinunyag ni Xiaobing na walang taong maghihiganti sa Faceless Killer, pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil siya ay kumikilos ng mag-isa, walang sekta, pamilya, o mga kaibigan. Muling inulit ni Xiaobing na ang impormasyon ay nagkakahalaga ng 5 high-class Spirit Stones. Ipinahayag ni Sowol ang kanyang interes na malaman pa ang tungkol sa buhay ng killer. Sinabi ni Sowol ang reputasyon ng sekta na humihingi ng malaking bilang ng Spirit Stones, na iniisip ang mataas na gastos ng pagkuha ng ganoong mahalagang impormasyon. Nagbigay si Sowol ng maraming Spirit Stones bilang kabayaran para sa impormasyon. Sinimulang ikwento ni Xiaobing ang kasaysayan ng Faceless Killer, na nagsimula nang maabot nito ang antas ng Law of Spirit Energy, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Mayroong isang insidente na kinasangkutan ng kayamanan ng isang pamilya sa lalawigan kung saan pinatay ng Faceless Killer ang ilang alchemist. Mula noon, naglalakbay na ang Faceless Killer sa iba't ibang lungsod, tina-target ang mga alchemist, at kinukuha ang kanilang pouches of abundance. Matapos ang kanyang mga kasuklam-suklam na mga gawain, ipinaliwanag ni Xiaobing na maingat sa pagpili ng mga biktima ang Faceless Killer, na tumututok lang sa mga alchemist na mas mababa ang antas kaysa sa kanya, at walang malalim na ugnayan o pagkakakilanlan. Kumikilos siya ng may katumpakan, natatapos ang mga gawain at mabilis na tumatakas. 3 taon na ang lumipas mula nang dumating ang Faceless Killer sa Huijing. Naisip ni Sowol ang kanyang sariling sitwasyon, na pagtanto niyang bilang isang wandering alchemist, itinago niya ang kanyang tunay na antas, at lumilitaw lamang na nasa heavenly birth stage. Dahil dito, naisip ni Sowol na siya ay posibleng target ng maselang at mapanganib na Faceless Killer. Ibinahagi ni Xiaobing na mula nang dumating ang Faceless Killer sa Huijing, unti-unting bumababa ang bilang ng kanyang mga mapaminsalang aktibidad. Naisip ni Xiaobing kung ang pagbabagong ito sa kilos ay nangangahulugang nawawala na ang pag-iingat ng killer, maging si Xiaobing ay naisip kung kailangan bigla ng Faceless Killer ng mas maraming Spirit Stones sa ilang kadahilanan. Nang tanungin ni Sowol ang tungkol sa kilos ng Faceless Killer sa panahon ng mga pagtataya, sinabi ni Xiaobing ang mataas na halaga ng ganitong klaseng impormasyon, sa kabila ng malaking halaga ng impormasyon handang bayaran ito ni Sowol, pumayag si Xiaobing na ibigay ang mahalagang intel sa halagang 10 high-class Spirit Stones. Ipinahayag ni Sowol ang kanyang paghanga kay Xiaobing, kinikilala ang kanyang reputasyon bilang isang kilalang malakas na figura ng sekta. Nagmuni-muni si Sowol kung paano isinasagawa ng Faceless Killer ang kanyang mga biktima gamit ang isang pangkaraniwang patalim o ang mga sandata ng mga biktima, isang taktika na naglalayong maiwasan ang mga makikilalang bakas. Dagdag pa ni Xiaobing, ipinaalam niyang kapag naging publiko na ang pagkamatay ng Faceless Killer, dapat na bumalik si Sowol sa Baozin sect. Nagtanong si Sowol tungkol sa maaaring mangyari kung may taong pupunta sa Baozin sect, upang alamin ang detalye ng pagkamatay ng Faceless Killer.
Ipinaliwanag ni Xiaobing na ang Baozin sect ay isang intelihensyang organisasyon na nakikipagkalakalan ng impormasyon kapalit ng isang halaga. Sumang-ayon dito si Zhou Wol, at binigyang diin na kahit sino man ang maghanap ng mga detalye tungkol sa mga posibleng target ng Faceless Killer, ito ay isisiwalat ni Xiaobing ang lahat kung magbabayad sila gamit ang mga Spirit Stones. Tumawa si Xiaobing sa mga pahayag ni Zhou Wol. Pagkatapos, naglaan si Zhou Wol ng 15 araw upang makuha ang kinakailangang mga sagradong halamang gamot, isang gawain na nangangailangan ng oras at pagsisikap, kapalit ng 100 high-class Spirit Stones. Nakakuha siya ng isang fireplace at isang pulang jade na palayok na kayang maglaman ng tunay na apoy ng samadhi. Sa mga bagay na ito, binabalak ni Zhou Wol na lumikha ng isang makabuluhang bagay, at gamitin ito upang harapin ang isang partikular na usapin. Dahil sa determinasyon, ipinaabot ni Zhou Wol ang kahalagahan ng pagkuha ng Yudambara. Binigyang diin na ang pangangailangang na makuha ito anuman ang halaga. Nagtanong ang batang lingkod tungkol sa mga kamakailang gawain ni Zhou Wol. Binanggit na 2 buwan na ang lumipas mula nung huli silang mag-usap. Nagpasalamat si Zhou Wol sa batang lalaki sa kanyang mga kapaki-pakinabang na payo, na sinabing lahat ng bagay ay natapos ng maayos nang walang hadlang. Pagkatapos ay nagtanong si Zhou Wol tungkol sa kalagayan ni Senior Sister Mokyung. Ang batang lalaki, na tinawag si Mokyung bilang magandang ate, ay sumagot na kung may nangyari na ito, at kung wala namang nangyari, wala talaga. Natatawa si Zhou Wol sa sagot ng bata, at pabirong pinagalitan siya dahil sa pagsasalita na parang matanda kahit na bata pa lamang. Inilipat ni Zhou Wol ang paksa mula sa mga mahalagang kaganapan patungo sa mga maliliit na insidente, at nagtanong kung mayroong mga maliliit na pangyayari. Kinumpirma ng bata na may mga ilang maliliit na insidente na kinasangkutan ni Mokyung. Sa kabila ng kanyang anyo na hindi mukhang isang alchemist, may mga tao na nagtangkang lumapit sa kanya. Sa isang partikular na insidente, isang nakakainis na lalaki ang nagtangkang mag-umpisa ng alitan kay Mokyung. Tinatanong ang kanyang presensya sa isang lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga alkemista, at nagtangkang puwersahang paalisin siya. Tumugon si Mokyung sa pamamagitan ng paglikha ng isang asul na orb sa kanyang mga palad, na nagdulot ng pagkabigla sa lalaki, kaya't mabilis itong tumakas dahil sa hindi inaasahang pagpapakita ng kapangyarihan. Napansin ni Zhou Wol na hindi alam ng mga tao ang kapangyarihan ni Mokyung dahil sa kanyang mga mata. Tinanong niya ang bata kung may mga pangyayaring naganap pagkatapos ng insidente. Kinumpirma ng bata na naging mailap si Mokyung at bihirang lumabas ng kanyang silid mula noong engkwentro. Bukod pa rito, binanggit ng bata na si Mokyung ay nagsimulang magtakip ng kanyang mukha gamit ang cap na may itim na tela. Gayunpaman, ang kanyang pagpili ng pagtatakip ay tila hindi naging mabuting desisyon upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ikinwento ng bata ang isang insidente kung saan ang isang bisita na may suot na cap sa isang inuman ay mas nakatawag pa ng pansin, na nagpapatunay na ang ganitong pagpili ay maaaring magbunga ng kabaligtaran na epekto. Kinilala ni Zhou Wol ang impormasyong ito, at hiniling na ipaalam sa kanya kapag lumabas na si Mokyung sa kanyang silid dahil sa kanyang pagkamausisa. Nagtanong din si Zhou Wol tungkol sa mga bagong balita patungkol sa Faceless Killer na maaaring muling umatake. Ang tanong na ito ay nagbigay diin sa patuloy na interes ni Zhou Wol sa pagsubaybay sa mga gawain ng Notorious Killer, at anumang mga potensyal na banta sa kanilang kapaligiran. Maingat na ibinahagi ng bata kay Zhou Wol na may karagdagang mga namatay sa panahong yon, na umabot sa 5 indibidwal ang naging biktima ng mga malulungkot na kaganapang ito. Ang pagtaas ng bilang ng mga namatay ay nagpasimula ng mga bulong-bulungan na maaaring may ibang tao na nagpaplano ng mga pagpatay, at ipinaparatang ang mga ito sa Faceless Killer. Bukod pa rito, ang mga biktima ay pawang mga alkemista na nasa antas ng Heavenly Birth o mas mataas, na nagpapabigat sa sitwasyon. Nakakaalarmang ang isa sa mga biktima ay isang antas ng Law of Spirit Energy, na nagpapahiwatig ng kaseryosohan at katapangan ng mga kamakailang pag-atake. Pinagnilayan ni Zhou Wol ang mga kamakailang pagkamatay ng 5 indibidwal sa loob ng 2 buwan, na tumutugma sa mga nabanggit ni Xiaobing. Ibinahagi ng bata na maaaring hindi kumpleto ang mga detalyeng ibinahagi niya, at may posibilidad na may iba pang mga insidente na hindi pa natutuklasan. Higit pa rito, may mga bulong-bulungan na nagpaplanong kumilos ang mga alkemista ng pamahalaan laban sa Faceless Killer. Si Zhou Wol ay pinag-isipan ang mga posibleng kahihinatnan ng mga alkemista ng gobyerno na mahuli at patayin ang Faceless Killer, na pagtanto niya na kung magtagumpay sila,
at makuha ang kanyang pouch of abundance, maaapektuhan nito ang kanyang pagkakataon na makuha ang Yudambara. Nauunawaan ang kagipitan ng sitwasyon, naramdaman ni Sowol na kailangan niyang lutisin ang usapin bago pa ito maging huli. Nagbalat kayo si Sowol bilang si Wangtail, at mahusay na naglakbay sa mga bubungan. Habang naglalakbay, pinagnilayan niya ang halaga ng kanyang mga pagsisikap, na ginugol ang 2 oras bawat araw sa loob ng 10 magkakasunod na araw sa gawaing ito. Nang makita ang lalaking walang tigil na hinahabol siya sa napaka-brutal na paraan, lalong napatunayan niya ang kahalagahan ng kanyang mga aksyon at ang tindi ng sitwasyon, naghanda si Sowol para makipaglaban gamit ang kanyang mga Dharma tool. Samantala, ang lalaking killer na pinapanood ang eksena, ay napansin ang kakaibang estilo ng freehand sword technique na ginagamit ni Sowol. Ang pamamaraan ay may malalim na kahusayan sa pamamahala ng 3 espada ng sabay, na labis na nakatawag ng pansin sa killer dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganoong kakaibang at masalimuot na estilo ng pakikipaglaban. Pinuri ng lalaking killer si Sowol sa kanyang espada at kalasag, na may pag-aalala na baka nasayang ni Sowol ang kanyang mga spirit stone habang namamasyal sa pamilihan. Biniro ni Sowol ang killer sa pamamagitan ng pag-alok ng kanyang mga Dharma tools at mga spirit stones, na tila nagpapahiwatig ng kahandaan na tumulong o makipagtulungan. Sa kabilang banda, sumagot ang killer na tila malinaw na ninanais niya ang mga Dharma tools at spirit stones ni Sowol. Ipinahihiwatig niya na dapat maging malinaw kay Sowol ang kanyang mga layunin at pamamaraan batay sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Sowol na tiyak na aalalahanan ng killer ang kanilang pagkikita, at hahabulin siya ng walang tigil hanggang sa huli. Ipinahayag ang kanyang pagtataka na 2 buwan na ang lumipas mula ng kanilang huling pagkikita. Agad na pinutol ng killer ang walang saysay na usapan, na nagpapahiwatig na itigil na nila ito habang naghahanda upang umatake. Pinagnilayan ni Sowol ang pagkakaiba sa pagitan ng Dharma tool at talisman, isinasaalang-alang ang posibleng yaman ng faceless killer mula sa kanyang pagnanakaw ng maraming mga pouch of abundance. Inisip niya ang tungkol sa mga armas ng killer, nagtatanong kung ang twin wheel ay ang pangunahing sandata o may nakatagong sandata pa. Napagtanto ni Sowol ang pangangailangan ng ibayong pag-iingat sa pakikipaglaban sa isang kalaban na nasa gitnang yugto ng low spirit energy, habang siya mismo ay nasa ikalawang yugto lamang. Binibigyang diin ang pangangailangan ng maingat na estratehiya sa labanan. Humanda rin si Sowol para sa kanyang ring pag-atake, gamit ang kanyang mga espada patungo sa killer, na nadepensahan din naman ng killer gamit ang spirit barrier, habang ang kaninang pag-atake ng killer, ay mabilis na natalo ang mga clones ni Sowol. Pagkatapos nito patungo na kay Sowol ang twin wheel Dharma tool ng killer, na siya ring nadepensahan ni Sowol gamit ang isang shield. Napansin ng killer, na bagaman si Sowol ay nasa simula pa lang ng low of spirit energy, pero hindi man lang lumakas ang kanyang kakayahan sa labanan, na tila tulad lang ng isang heavenly birth level. Biglang nakaramdam ng hindi maganda ang killer, kaya mabilis siyang umatake patungo kay Sowol gamit ang twin wheel. Na agad rin namang naiwasan ni Sowol. Sa kanyang kagustuhan na matalo ang kalaban, mabilis na lumipad si Sowol patungo sa killer hawak ang isang bote. Ngunit biglang umatake ang killer gamit ang kanyang twin wheel mula sa likuran ni Sowol, na naging sanhi upang siya'y mabuwal sa lupa at matamba ang isang bote. Pinulot ng killer ang nahulog na bote, at tiningnan ito bago harapin si Sowol. Tinatanong niya ang tila walang ingat na pamamaraan ni Sowol, sinasabing kung mas mabilis si Sowol, maaari niyang magamit ang bote bilang sandata. Binibigyang diin ng killer ang kahalagahan ng husay sa larangan ng mga alkemista, isinusumbat ang anumang pagkatalo o kakulangan sa kasanayan, at hindi sa mga gamit. Sinabi niya na maaaring nakaligtas si Sowol kung may sapat siyang kasanayan upang magamit ang kanyang mga Dharma tool ng epektibo. Nagulat ang killer nang magsimulang lumabas ang usok mula sa bote na nahulog ni Sowol. Ibinunyag ni Sowol na naglalaman ito ng lesser devil poison, ipinapahiwatig niya na hindi niya sinayang ang kanyang mga spirit stones. Binanggit niya ang pagiging maingat ng killer sa pagtatago ng kanyang mga aksyon, at ang nakakabahalang kasiyahang nakuha nito mula sa pagpatay ng mga tao, na iminumungkahing ang mga asal na ito ang nagtrabaho laban sa kanya sa pagkakataong ito. Ang killer, na nanghihina at nakahiga sa lupa, ay nahihirapan magsalita. Nag-alok siya na isiwalat ang lokasyon ng kanyang mga nakatagong yaman kapalit ng pagpapatawad sa kanyang buhay. Ngunit nanatiling nagdududa si Sowol, habang naghahanda upang patayin na ang killer,
at habang sinasabi din ng payo ng kanyang mga guro na huwag kailanman magtiwala sa pangako ng isang magnanakaw na malapit ng mamatay upang ibunyag ang kanilang kayamanan. Bukod dito, pinayuhan din siya ng kanyang mga guro na huwag ipagpalagay ang pagkakaroon ng mga nakatagong kayamanan, binibigyang diin ang kawalang saysay ng paghahabol sa mga ditiyak na posibilidad. Kinilala ni Sowol ang bisa ng Lesser Devil Poison, na napagtanto ang mapanganib nitong katangian, bagamat may natitira pang laman na lason, nagpasya siyang huwag itong gamitin sa mga tao kung maiiwasan. Ipinahayag ni Sowol ang kanyang intensyon na bumalik at suriin ang mga nakuha niyang mga gantimpala. Si Sowol ay nakaramdam ng pagkadismaya nang inspeksyonin niya ang mga ito, natuklasan lamang ang kaunting koleksyon ng mga spirit stone at kawalan ng mga talisman. Napansin niyang bukod sa twin wheels, ang iba pang mga bagay ay mas mababa kaysa sa mga dekalibreng dharma na kagamitan. Naisip ni Sowol ang nakakabigo nitong kalikasan kumpara sa kanyang reputasyon, kaya't napaisip siya kung itinago ba ng Faceless Killer ang kanyang tunay na mga kayamanan sa ibang lugar. Nadiskubre ni Sowol ang isang hindi inaasahang bagay, nang matagpuan niya ang isang kayamanang jade sa mga kagamitan. Naakit ng bagong tuklas na ito, pinag-isipan niya ang ideyang lagyan nito ng espiritual na enerhiya upang ma-unlock ang potensyal nito. Gayunpaman, sa kanyang gulat, inabsorb ng jade ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Iniwan siyang naguguluhan sa kakayahan nito. Nahihirapan si Sowol na unawain ang saklaw ng engravings ng jade, na pagtanto niyang ito nga ay isang pambihirang bagay, kahit na tila hindi gaanong kahalaga. Hindi niya alam kung paano wastong gamitin ang jade, na nagpapakita ng kanyang kawalan ng kaalaman sa kung paano epektibong gamitin ang kapangyarihan nito. Pinagnilayan ni Sowol ang reaksyon ng jade sa pagtanggap ng espiritual na enerhiya. Isinaalang-alang ang posibilidad na tanging isang malakas na pinagmumulan ng espiritual na enerhiya ang makakapag-activate nito. Isinangguni niya ang ideya na maaaring ang Faceless Killer ay napilitang pumatay dahil sa kakulangan ng lugar para maitago ang kanyang kayamanan, sa halip ay ini-invest lahat sa isang bagay tulad ng jade. Ang espekulasyong ito ang nagtulak kay Sowol na magtanong kung ang natatanging katangian ng jade at ang pangangailangan nito ng makapangyarihang espiritual na enerhiya ang naging dahilan sa mga aksyon ng killer. Nagdesisyon si Sowol na mag-infuse ng 40 high-class spirit stone sa kayamanang jade. Nang makita ang malakas na pag-absorb ng jade sa espiritual na enerhiya, napagtanto niyang malaki ang puhunan na kailangan para sa activation nito, kahit naubos ang karamihan ng kanyang mga spirit stone sa proseso, nanatiling determinado si Sowol na tuklasin ang tunay na kapangyarihan na nasa loob ng kayamanang jade. Sa kanyang matatag na determinasyon, ipinahayag ni Sowol ang kanyang panata na alamin ang mga misteryo ng kayamanang jade, nangako na gagawin ang lahat upang makamit ang kaalaman. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon siyang gamitin ang 4 na pinakamataas na antas ng Spirit Stone, na binibigyang diin ang kanyang determinasyon na ma-unlock ang buong potensyal ng mahiwagang artifact anuman ang halaga. Si Sowol, pakiramdam na nawala ang kanyang pag-asa sa kakulangan ng tugon mula sa kayamanang jade sa kabila ng pag-infuse ng malaking halaga ng mga spirit stone, nagdesisyon na iwanan ang karagdagang pagsubok sa misteryosong artifact. Napagtanto niyang kailangan niyang mag-shift ng focus, kaya't ipinasya niyang gumawa ng energy pill para kay Mokyong, na nagpaplanong gumawa ng isang makapangyarihang rainbow pill upang mapalakas ang kanyang antas at kalusugan. Dahil sa bagong proyekto sa isipan, inasahan ni Sowol ang isang abalang panahon, handa nang i-dedicate ang kanyang mga pagsisikap para suportahan ang kalusugan at progreso ni Mokyong.